%1 ng populasyon ng tao sa mundo ay binubuo ng kababaihan, 2 bahagdang higit na mataas kaysa sa kalalakihan. Maaari nating isipin na pantay ang karapatan ng mga babae at lalaki, ngunit malayo ito sa katotohanan. Ilan lamang sa kababaihan sa mundo ang nakakatanggap ng pantay na paggalang at karapatang binibigay sa kalalakihan. Ito ay mapapatunayan sa bansang Taiwan. Ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan ay unti-unting nabago sa huling 50 taon. Ibinatay ito sa 2 kalagayan. Una, ang pagpalit ng gampanin ng kababaihan at ikalawa, ang pagbago ng kanilang mga karapatan at kalagayan. Batay sa unang kalagayan, 50 taon ang nakaraan. Ang papel na ginampanan ng kababaihan sa Taiwan ay may kaugnayan sa pamamahala sa bahay. Sinusunod nila ang mga utos ng kanilang asawa sa pagsasagawa ng mga gawaing bahay. Ang pagbuo ng mga desisyon ay hindi ipinagkakatiwala sa kanila dahil sa mababang kalagayang ginampanan sa tahanan. Ngunit ngayon, may pagbabago na. Sa kababaihan pa rin iniatang ang mga gawaing bahay ng karamihan ng mga pamilya sa Taiwan. Ngunit sa trabaho, magkatulad ang hinihinging mga pangangailangan ng mga babae at lalaki. Sa maikling salita, nadagdagan ang mga pagsubok nila sa buhay. Ang ikalawang kalagayan ay nagpapatunay na may pagbabagong naganap kaugnay sa kalagayan at karapatan ng kababaihan kung ihahambing sa nakalipas na 50 taon. Nagpapatunay nito sa pagtaas ng kanilang sahod, pagkakataong makapag-aral, at batas na nagbibigay proteksyon sa kanila. Sa mga kumpanya, higit na nabibigyang pansin ang kakayahan kaysa sa kasarian. Lumaki ang pagkakataong mataas sa tungkulin ang mga babae at makakuha ng mataas na sahod. Higit silang maraming nag-aaral sa kolehiyo kaysa sa mga lalaki, batay sa isang isinagawang estadistika ng pamahalaan. Ang huling kalagayan ay pagkakaroon ng mga batas na nangangalaga sa mga kababaihan. Halimbawa, sa Actor Incorporation, isa sa mga nangunang networking hardware manufacturer sa Taiwan, ginawa ng 1 taon sa halip na 3 buwan lamang ang maternity leave. Pagpapatunay lamang ito na gumagawa ng batas ang pamahalaan ng Taiwan upang mapangalagaan ang kababaihan. Bilang pagwawakas, higit na mapanghamon ang papel na ginagampanan ng kababaihan sa ngayon kaysa noon. Binibigyang pansin na ang kanilang mga karapatan at kahalagahan. Ngunit, hindi ito nangangahulugang pantay na sa kalalakihan ang ibinibigay na proteksyon at kalagayan ng kababaihan sa lipunan. May mga kumpanya pa rin kalalakihan ang nagbibigay katwiran na lahat ng pananagutang may kaugnay sa pag-aasikaso ng gawain bahay ay ibibigay sa kababaihan. Marami pang dapat magbago sa kalagayan ng kababaihan sa Taiwan.
Malaki ang aking paniniwalang darating ang panahong maging pantay ang karapatan ng mga kababaihan at kalalakihan sa lipunan.